Alam niyo mga kababayan, ito dito ako matatawa. Pinagdidil-dilan ng grupo ni kagahapon ni Lorraine Badoy na i-contempt daw si General Torre. Pinapakontempt nila. Ito, panoodin niyo po ito. that there was no digging. He denied that he nagdig ang PNP, and he said that excavation didn't exist, and he also said that those were just Photoshop pictures. Dr. Badoy, I just would like to tell you frankly na if General Torre is lying before this committee, as I have said a while ago, I will not hesitate to cite him in contempt. But please, do not how do you call this? Wag mong i-incite yung chair na i-contempt siya kasi magiging let me decide. Let me decide. As the chairman of this committee, I know if he is lying or not. Yes, Mr. So, Chair. that's why playback ko yung records para malaman natin. Yes, Mr. Chair. Mr. But Chair. please do not keep on urging me to cite him in contempt. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you for that. I will not hesitate. Okay, we are Di ba? Pilit nilang gustong ipakulong si General Torre kahapon. Ipa-contempt. Ano mga kaibigan Ako, how many times kong sinasabi, hindi po ako nag-aral. Hindi po ako graduate na kung ano man eskwelahan. Natuto lamang po ako magbasa, magsulat. Ganun lang. Pero, mawalang galang na po. Hindi ako ganong kabobo kagaya ng mga nagpapakilala ng mga taong edukadong tao. Yung sabi nila, yan, doktor daw yan. Doktor daw yan, Pero boba. Bobang tanga ang punyeta. Naturing ang doktora, pero walang utak. Di ba? Diyan mo makikita Diyan mo makikita yung sinasabi ni Brother Eli Soriano. Ito po, pakinggan niyo po yung sinasabi ni Brother Eli. Kaya kilalang-kilala mo yung mangmang, madaling magalit Galit agad, nakasigaw agad, nakasinghal agad. Kung magsalita, walang pag-aalaala sa kapwa-tao kung masasaktan ng kapwa o hindi. Ganun ang mga mangmang. Narinig niyo po? Yung sinabi ni Brother Eli Soriano, ulitin po natin na wala pong nakakatakip doon Kaya kilalang-kilala mo yung mangmang, madaling magalit Galit agad, nakasigaw agad, nakasinghal agad. Kung magsalita, walang pag-aalaala sa kapwa-tao kung masasaktan ng kapwa o hindi. Ganun ang mga mangmang. Nakita niyo po? Ang mga mangmang madaling magalit. Walang iniisip na may mga taong nasasaktan. Ganyan ang mga taong KOGC. Parang hindi professional. Naturingan doktora, naturingan professional, pero mga bobo. Nakakahiya. Ito nga, ang dami pinagsasabi ni Atty. Torion na kung ano-ano. Pilit binabaluktot yung batas. Ganyan ba talaga ang trabaho ng abogado? Boss ninyo, sunog si Dada sa tear gas issue. Kailangan meron gas. Mas kung gagamit ang tear gas. Kaya nga Bobo nga Di ba? Ito, panoodin po natin ito. Kunting clip lang ito mga kababayan. Doon po sa Senate hearing kahapon. Panoodin nyo. Hold mo na ito. yes, Your Honor. I would like to get the response from General Torre. Is it true that you're using the LRAD during worship time? Habang nagpe-prayer sila, sinasabayan daw nyo ng LRAD? Please, I kept an open dining, and I will not allow
and I will not allow such kind of activity to be done if it has been done. But there's nothing that has come to my attention that there was that kind of complaint, Your Honor. Yeah, ito thank you if yan ang stand mo about that dahil you can just imagine kung ikaw ang nagsisimba sa loob tapos tirahin ka ng ilrad para sasabog yung tenga mo. I can just imagine kung paano mangyari sa'yo. We don't do that, and we'll never do that, Your Honor. So, Intentionally, they're not doing because, that. That's baloney, Your Honor. We have so many videotapes and videos, Your Honor, that would prove actual footages that would prove that in times of worship and prayer, Your Honor, somebody would put on the ilrad, Your Honor. Ako, okay lang sa akin gamitin nyo yan kung rowdy, very unruly yung mga tao. Pero kung panahon ng pagsisimba, my God, I can just imagine kung bakit natin gamitin. Please Your Honor. respond. Your Honor, the LRAD is being used as a public address system to make sure that all the messages are pushed through. However, Your Honor, we are not aware of the schedule of their prayers, of their activities inside because the LRAD is outside. Okay, And okay, if only okay, sandali. my attention was Hindi called. kayo nakiusap sa kanila na please, kung pwede, nagpe-pray kami dito, huwag ninyong gamitin yan. Many times, Your Honor. Many times. Many Yung times. But kinausap nyo. yung mga police officers po niya dun sa field po, Your Honor. Meron sa ang dami kasi mga policemen doon, Your Honor. At one time, they even reached about 4,000 or 5,000, Your Honor. So, especially during the first day, second day, third day, fourth day, Your Honor, napakadami po nila. But, he has the habit of, putting that on in times of worship of KOJC members. But anyway, if he denies that, Your Honor, may we continue in the narration of events, Your Honor? You still want to say something? Please continue. Sir, Wait just lang. last rejoinder. Even on the day itself and the next day, Attorney Torion is very fond of making written demands or redress in writing and delivered to me, even on holidays. Simple demand like that can be sent through cell phone, and I have already unblocked him. And I would like to categorically state, there's no request whatsoever. Yesterday, there was a request for the use of platforms or whatever equipment that they want to pull out from the cathedral. That was made, and it was immediately granted because first and foremost, I really don't have control over those materials and equipment, sir. So, just a simple text to that matter, to that effect, regarding the interference of the LRAD during their worship activities would have been sufficient if there were incidents like that that came to their attention. Thank you, sir. Thank you. Yan. Yan o yun ang nangyari kahapon doon sa Senate investigation. Ngayon mga kaibigan, ano po ang inyong saloobin sa nangyaring investigation kahapon? Mga kaibigan, pabor ka ba? May nakikita ka bang nangyaring pagiging bias ng Senate investigation kahapon? O puro lang pabor sa KOJC ang nangyari kahapon? Kung meron ka pong opinion at saloobin sa nangyari kahapon, pwede po natin pong pag-usapan yan dito sa ating live. Pero sa isang kondisyon mga kaibigan, dapat bukas ang camera. Dapat naka-open ang camera po ninyo. Kung hindi po kayo open ang camera, hindi po kayo pwedeng makisali sa ating live. Uulitin ko po mga kaibigan, pabor ka man sa gobyerno, anti-government ka, Duterte supporter ka, anti-Marcos supporter ka, welcome ka po dito. Pero, ang ating pag-uusapan sa inyong saloobin, pabor ka ba sa nangyaring Senate investigation kahapon?
May nakikita ka bang pagiging bias ng komite kahapon sa nangyari? Ngayon, kung meron kang salubin at hindi ka naman troll, hindi ka warrior fake account, pwede ka pong mag-join sa ating live, sa ating talakayan. Kaya po kayo, nandyan po yung link, nakapin po dyan sa comment section ng ating live po ngayon. Ayan po ang ating pwede po kayong mag-join po dyan. Sali po kayo. Ha? Papakita ko po muli yung panawagan ni Senator Bato kahapon kay Pangulong Marcos para po makita po ninyo kung ano yung panawagan niyang kaiklabuhan niya. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the QGC members, but also to you policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. Ngayon, ilang days na lang, simula na ng filing ng mga tatakbong senador. Ako po ito, lantaran ko na ito sasabihin mga kababayan. Hindi ko na iboboto si Senator Bato de la Rosa. Hindi ko iboboto ang mga tao na alam ko na hindi nakakatulong sa bansang Pilipinas. Sana, yung sinabi ko po sana kanina, na kung saan ginawa to ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na lahat ng mga opisyal ng pamahalaan, lahat ng mga general ng panahon ni GMA na pinatawag ng Senado para sa mga investigation, nagkaroon ng order dati si dating Pangulong Arroyo na executive order. Sa mga Pro Duterte, pwede po kayong umakyat. Akyat po kayo. Alam nyo, kung kayo po'y anti-Marcos, anti-government, hindi po tayo magmumurahan dito. Basta't maayos po kayong kausap. Ha? Hindi nyo po kailangan sumang-ayon sa mga sasabihin ko. Basta't maayos ang sinasabi ninyo, welcome kayo dito sa aking live. Welcome po kayo dito umakyat. Pero kung gagaguhin nyo lang ako, babarubalin nyo ako, abay, karapatan nyo yan. Karapatan ko din babuyin kayo. Mag-ululan tayo. Di ba? Ayan po ang hagdanan. Akyat po kayo para po makasali po kayo sa ating talakayan. Okay? Ito, tingnan natin ulit ito. Naalala ko, sabi niya sino kayo? Di, naalala ko sa preaching niya yan Ako ang may-ari ng kalangitan at ng lupa. Ang Diyos Ama ang aking tatay. Naalala ko yan Ang kingdom ay akin. Di ba? Sino kayo ngayon? Gamitin mo ngayon yan, Brad. Yan ang inaantay ko Di ba? Kung talagang propeta ka na you are claiming to be, patalsikin mo na. Hindi ko siya binabatikos Binabalik ko lang sa kanya yung lahat na sinasabi niya. Hindi, kahapon talagang manggagalaiti ka Kasi ako, kahapon nanood po ako umagang-umaga. Talagang hindi po ako umalis dito sa bahay. Kaya ako nagpapasalamat niya kahapon kasi eksakto kahapon din bumalik sa normal yung internet connection ko. Eksaktong umagang-umaga rin. Kaya sabi ko, yes, makakapanood ako ng Senate hearing. Ayon, disappointed dahil lantaran kung ang nakita na halos in favor lahat sa KOGC yung nangyari kahapon. Para bang pagpapakita na yung hearing kahapon ay isang katarantaduhan, kagaguhan na kung saan ipinapakita na ang hearing na yon ay hindi para kung saan. Yun ay hearing ay para ginawa para pagpapakita na ipahiya ang ating kapulisan. Yun ang dating sa akin kahapon. Yun ang dating. At ang masakla pa po dito mga kababayan, ang nag-iimbestiga ay dating PNP chief na may lakas ng loob pang magsabi kahapon, dati ko kayong tao. Dati ko kayong tao. Nakakahiya. Yun ang sasabihin niya. Si Sir Denmer Benitez, I think
Nakaakit na to dati. Yes, Sir, yes. Sir, magandang umaga po. Good morning, Kap ninyo. Pangatlong beses ko na to sa'yo. Yes, sir. Ay, ano po ang inyong salubin sa nangyari pong Senate investigation kahapon? Sa totoo lang, talagang nakaka-high blood, ano. Kasi talagang halatang halata mo yung pagkabayas di ba? Hindi Yes, lang sir. naman si Bato tatlo sila. Tatlo sila Pero ang sa akin dyan, ang opinion ko dyan, di ba may karapatan naman yung SP, yung Senate President, si Chis Escudero, na patigilin yung ganung klaseng hearing kasi alam naman natin na doon pupunta yan sa pagkabayas. Alam kahit na sino kasi alam natin na nasa panig talaga ni Kibuloy itong tatlong ito. Kaya walang mangyayari sa ganung Ang kinahangaan lang ngayon ng tao dyan, si General Torre, napakatindi ng pananindigan niya. The best ang paninindigan niya. Hindi siya natakot magsalita. Talagang relax lang siya kung magsalita. Yes, sir. Nakikita mo yung pagka-gentleman niya, yung pagka-matalino niya, yung pagka-may pinag-aralan niya. Yes. Mas lumabas na may pinag-aralan pa siya kaysa kay Bato. Di ba? So, dyan, yun... Sige, ano? Totally, sir, sa sinabi niyo gentleman si General Torre, aminin na natin hindi, sir. Visit na rin si General Torre sa mga pinagagawa sa kanya nung kay Giuseppe, pero hindi niya nagawa na magsalita ng ikakasama ng loob Hindi niya nilalabas yung Yes. Oo, tama. Kaya nga Kaya nga lumitaw na mas may pinag-aralan siya kaysa kay Bato. Yeah. Kaya nakakapagtaka nga bakit naging chief PNP rin yan si Bato? General ba yan si Bato? Bakit gano'n ang naging asal niya? Dapat Yeah, doon, kasi- gumitna lang siya. Oo. Parang Siguro, kaya siya naging dahil kay Duterte, di ba? Yes, sir. Pero the best na talaga si General Torre. Suportahan natin yung Kap, si General Torre. Napakatindi ng paninindigan. Opo, sabi ko nga tayo, ilang beses ko na naka-meet in person si General Torre. Napaka-humble nung mama na yan. Yes, tama po. Maganda siyang ang panuntunan niya sa buhay, tama lang talaga. Maka-Diyos talaga siya kasi maka-Diyos, maka-tao. Ang pinipilit nila, human rights. Bakit daw, hindi naman overkill namatay ba yung isa ron pinatay ba ng mga pulis? Hindi naman pinatay. Noong panahon nila, sila ang pumapatay. Di ba? Bakit galit na galit sila nung panahon nila, nung kay Digong siya, galit na galit sila sa human rights. Ngayon, naghahanap siya ng human rights. Di sila ulo talaga, di ba? Kaya nakaka-high blood yung hearing na yung kahapon. Sobrang nakaka-high blood talaga. Wala na sila makukuhang simpatya sa tao talaga. Totoo yan. Ang human right, muntik pang maging piso ang budget Yung Kap, napakaganda ng programa mo. Nakakapanik kami kasi may mga taong gusto magsalita, hindi marinig ang boses. Kung sa mga comment lang sa mga kasi hindi naman nakibabasa ng ibang tao Maganda Yes, sir. tong ginagawa mo, Kap. The best tong ginagawa mo. naman po, basta pag may umaakyat, pakita po ng mukha. Siyempre, magagalit naman yung mga nauna. Opo. Wala namang problema makita mo ka mo. Totoo naman sinasabi mo Hindi ka naman naninira. Sa pinapakita nila, talagang kasira-sira sila. Sila ang nasisira. Di ba? Sa akin naman- Hindi na kailangan siraan. Oo. Opo, sa akin naman, sir, welcome naman dito kahit anti-government ka. Yes, tama yan. Tama. Oo. Mukha lang The best yan. Sabi ko nga kay Mac Pablo bakit na ayaw mong gayahin yung kay Kap ninyo? Nagpapapanik siya ng mga subscriber, mga follower para marinig naman yung boses. Tama, di ba? Tama. Oo. Ako nga tayo, gusto ko nga may umakyat dito na anti-government Parang, Oo. kung saan ang lawak ng utak niya Kaya nga, para malaman natin kung hanggang saan lang ang talino nila. Oo. Tama yun, Yun ang tama. gusto ko Yun yung gusto ko para sabunin niya ako, sasabunin ko din naman siya. Pero Ang ganda, maganda tong programa mo. The best to, the best. Kaya wala akong sawa. Pag nakikita kong nagpapapanik ka, napindot agad ako Basta, yun ang masasabi. Okay. Isa lang masasabi ko, mas naging tanga si Bato kaysa kay Jen Torre. The best si Jen Torre. Okay. Thank you, Kap. Good morning. Iyon. Ulitin ko mga kaibigan sa akin po dito, kahit anti-government ka, welcome ka po sa live ko. Basta't maayos ka nakikipag-usap,
hindi tayo darating sa punto na magmumurahan tayo. Ganun po. Ha? Pero kung aakyat ka dito, si Raulo ka, anti-government ka, at ayaw mo rin umano sa diskusyon, wala tayong pag-uusapan. Gumawa kayo ng sariling live nyo. Ako po, hindi ko po papayagan may aakyat dito sa live ko na hindi magpapakita ng mukha. Hindi ko po papayagan yun. Kasi magagalit naman sa akin yung mga pinaakyat ko na noong mga nauna. Ito si Sir Hepro. Good morning po, Sir Hepro. Good morning, bossing. Basta kahabol ako Ito tayo. Boss, ano ang iyong salubin sa nangyaring Senate investigation kahapon? Sa kapwa nating kalbo kahapon. Ayun, tama, mga kalbo po. Pero hindi, si Bato, masamang kalbo yun, man. Anyway, wala na akong masabi kasi lahat, nakikinig na ako kanina sa mga guest mo. Lahat ng sinasabi nila, naghihintay lang ako, baka may antay dapat. Pero lahat, Yun yung pupunta sa pinantay ko point lahat. Opo eh. Wala, pero alam mo maganda rin 'yan kasi ang gusto kong mangyari, yung bang sinabi ni General Torre na pag may humarang o yung mga sa nila, aarestuhin na. Kasi Alam mo, nagiging boss, katawa-tawa eh. pati pulis hindi magawa yung trabaho. Yes, correct. Pag naghumarang, may nag-obstruct ng diyan, dapat dito nga ewan ko, pag lumapit ka sa pulis, obstruction of justice yun. Huwag kang tatabi-tabi sa pulis dito. Ikukulong ka kaagad. I-detain ka. Dapat ganyan ang gawin nila dyan para, kasi nagiging katawa-tawa na rin. Although nakakaawa rin yung mga pulis, pero believe ako dyan kay General Torre nga dahil yun ang iniintay ko, boss. Sana pag may humarang, magdala sila ng maraming bus dyan. Isa-isa nilang tapos malilinis nila yun. Wala na mag-obstruct sa kanila. Yes. Yun din nga hinantay ko kasi na gawin ni General. Alam niyo, boss, dapat noon niya pag ginawa yan eh. Kaya hindi niya siguro ginawa dahil pinagpakita niya na may karapatan din yung mga kababayan natin na magsalita ng saloobin nila. Pero umabuso na eh, yung kabilang grupo eh. Tama yun, boss. Kasi nga, ito nga, parang yun lang nakikita ko sa magandang kinalabasan ng hearing kahapon. At least na niya na yan, nasabi na niya para at least alam na natin. Dapat yun talagang gawin nila kasi wala na. Hindi na maganda yan. Ano na yan? Hindi na maganda. Ito rin kuya, sabi ko nga kanina sa live ko, naalala ko yung ginawa ni dating Pangulong Arroyo na lahat ng mga general na pinatawag sa investigation, nagbaba ng executive order na huwag sisipot pang walang abiso ng Malacanang. Dapat gawin niya ni Pangulong Marcos eh. Kasi inaabuso na yung pagpapatawag eh. Wala na sa loob eh. Hinihintay ko nga, dapat dalhin nila dyan yung mga yung mga National Guard nila. Kung may National Guard tayo, mga Army, lahat ng kasundaluhan, pati police. One time, alughugin nila yan para ang hinahanap naman, kriminal eh. Ewan ko ba kung ano nangyayari pero dapat na yan, seryosohin na yan. Ikulong ang mga humaharang. Correct. Sir, maraming salamat sir ha. Sa pag-join niyo po ngayon. Maraming salamat. Mo. Yes boss, thank you so much. Iyon. Alam nyo guys, ulitin ko po ha. Marami naman nanonood sa atin dito ng mga kaibigan natin na nasa gobyerno o yung ibang dan malalapit kay Pangulong Marcos. Sana maibulong ninyo kay Pangulong Marcos na magbaba ng executive order na kung saan dito sa executive order gayahin yung ginawa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kung saan ang nilalaman po ng executive order na yon bawal sumipot sa kahit anong Senate inquiry or investigation ang mga general, ang mga government official nang walang abiso na nagmumula sa Pangulo. Sana gawin nyo ni Pangulong Marcos. Alam nyo kung bakit? Hindi po yung pagsisikil eh. Pagpapakita po yun na may power ang Pangulo. Na kung saan, tatawagin mo ang isang opisyal ng gobyerno na may tinagawa, may trabaho, inaabala. Na kung saan, yung pang-aabala na gagawin sa Senate investigation para lang magpasikat
Yun ang ginagawa ng mga iba. Dapat yan ang gawin ng ng Pangulo. Kasi sayang yung oras eh. Kita nyo kahapon ng ganon investigation, umaga hanggang alas 10 alas 9 ng gabi. Ang daming nasayang na oras doon. Di ba? Dapat gawin yun ni Pangulong Marcos. Sana may makapagbulong. Ginawa na yun ni dating Pangulong Arroyo eh. Kung nagawa ni Arroyo yan dati, magagawa din yan ni Pangulong Marcos. Kaya hindi ginagawa yan ni Pangulong Marcos. Simple. Hinahayaan niya ang demokrasya ay mamayani sa ating bansa. Pero itong putang inang demokrasyang itong nangyayari sa ating bansa, inaabuso, ginagamit sa kawalang hiyaan, ginagamit para sirain ang gobyerno. Yun ang ginagawa. Kaya minsan masama rin yung pagkakaroon ng demokrasya eh. Yung freedom yan, nagagamit sa abuso. Ulitin ko po ang nakakatawa dito kahapon, yung binabanggit nila ang human right. Ano na raw ang ginawa ng human right? Ibalik din natin ang tanong sa kanila. Noong panahon nyo ba? Alam nyo ba ang salitang human right? Ha? Alam nyo ba yung tinatawag nyo ngayon human right? Ngayon, bago tayo matapos mga kababayan, ito po ang mensahe ko naman sa iyo, Senator Bato. Ito po ang aking mensahe sa iyo. Personal, magkakilala tayo, Senator Bato. How many times na tayong nakapag-usap, how many times na po ako nakapunta sa anggapan nyo, hindi ka pa po PNP chief, nakapunta na po ako sa quarters mo sa Kamkrame. Yung pagrespeto ko po sa iyo, medyo nabawasan na, Senator. Maaari, yung respeto ko ay walang dating sa iyo, dahil pangkaraniwang tao lang naman ako, walang dating sa iyo, walang bigat yun. Pero, Senator, sana yung ginagawa mong investigation na yan, sana bigyan mo ng kabuluhan. Hindi yung pumapayag ka na lantaran kang nadidiktahan, lantaran kang inuutusan kahapon. Kulang na nga lang eh. Maging sunod-sunuran ka sa mga yan eh. Bigyan mo ng pangil ang iyong pesto. Bigyan mo ng respeto ang iyong sarili. Tandaan mo po, Senator Bato, dati kang general, dati kang pulis. Alam nyo po ang hirap ng trabaho ng isang alagad ng batas. Alam nyo po yan. Alam nyo po yan. Alam nyo. At lalong alam nyo po pag ang tao ay may warrant at ipinapatupad na ng mga dati nyong kabaro at mga kabaro mo noon. Alam niyo po kung ano ang trabaho niyan. At ang nakakatawa pa po rito kahapon, yung lantaran kang sasabihan ni Badoy na i-contempt si General Torre, nakakahiya. Nakakahiya. Tapos, boss, yung ginawa, yung pinagsasabi, yung putang inang isang guest mo, na resources mo kahapon na si Dada? Isa dati. Natatandaan mo, Senator Bato? Nung huli tayong nag-meet, nung huli tayong nag-usap sa opisina mo, 1 year ago, nung huli tayong nagkausap, galit na galit ka sa grupo nila Dada. Diba? Ang sabi mo ninyo, grabe naman tong mga kaibigan mo. Grabe naman itong sila Banatbay. Grabe naman itong sila Oli. Sila Dada. Halos sirain ako. Ngayon kahapon kasama mo sa Senate investigation, lantaran yung pambababoy nila Dada kung tawagin niya ang kapulisan, kung gaduhin niya ang kapulisan. Anong nangyari sa iyo, Senator Bato? Ang alam ko, makapulis ka. Ang alam ko, puso mo, makapulis. Tama na, Senator Bato, yung pagtanaw ng utang na loob. Tama na. Huwag mong tuluhintayin, Senator Bato, na ang respeto ng nakakarami ay mawala sa iyo nang dahil sa mga putang inang KOGC na yan. Nakakahiya. Boss, nakakahiya. Nakakahiya. Ayokong maniwala
maniwala sa mga sinasabi nito. Pera-pera din si Bato, Wally. Yan, ayaw ko maniwala. I know you. Alam ko, sinasabi ko nga, Senator Bato, lahat ng inilapit ko sa iyo na pasyente, mga may problema, na-actionan mo. Na-actionan mo. Pero trabaho mo naman yan, boss. Diba? Huwag mo sanang hantayin, Senator Bato, na masayang ang iyong pinaglalaban nung ikaw ay PNP chief. Huwag mo sanang sirain yung respeto ng Kita niyo, Senator Bato, basahin mo sa lahat ng comment section, sa news, sa Twitter, saan ang simpatya? Saan ang simpatya, Senator Bato? Kalkalin mo ang buong social media comment section. Almost lahat ng mga papuri, pagrespeto at paggalang nasa katauhan mo, sa dati mong tao na si General Torre. Sa kanya ang respeto, sa kanya ang paggalang. Pero ikaw, mabuti sana kung ang ginagawa mong investigation na yan, sinasabon mo ang KOGC sa kanilang pangwawalang hiya sa ating mga kapulisan. Okay sana yung ganun eh. Yung pinapakita mo, boss. Lantaran eh, pabor na pabor sa KOGC. Di ba? Alam mo naman yung boss. Hindi pwedeng mag-decide si General Torre kung ano man ang gusto ninyong mangyari dyan sa Senate investigation kahapon nang walang approval ng superior niya at nung walang approval ng korte. Dahil may dalang warrant of arrest si General Torre. Na yun ang trabaho niya, arestuhin, ipatupad ang batas na naaayon sa batas ng Republika ng Pilipinas. Kung talagang may malasakit ka, Senator Bato, sa mga kababayan natin, gusto mong matigil yan, at sa total naman, kaibigan mo rin si Kibuloy. Kung may respeto sa iyo si Kibuloy, may paggalang sa iyo, i-assure mo kay Kibuloy na sumuko siya at igarantiya mo na hindi siya magagalaw kung may pagrespeto sa iyo si Kibuloy. Tapos ang usapan at doon naman sa mga miyembro ng KOGC. Sabi ko nga kanina, kahit anong atake ninyo, kahit anong papuri ninyo, hindi po makakatulong kay Kibuloy yan. Dahil ang problemang kinakaharap ni Kibuloy ay nasa loob ng korte. Gusto nyo ng hustisya, gusto nyo ng katarungan, tama si General Torre. Pasukuin nyo, dalhin nyo sa korte ang usapin na yan, doon ang tunay na hustisya, wala sa kalsada. Ha? Kaya huwag tayong maglokohan, nakakaawa yung mga taong pinagagamit ninyo. Ha? Ha? Nakakaawa pati yung mga pinagagamit ninyong tao. Ha? Nakakaawa yung mga taong inyo. Ha? Nakakahiya ang mga pinagagawa nyo ngayon dyan. Tandaan nyo po, Senator Bato, hindi lang ang KOGC ang tao ng mamamayan ng bansang Pilipinas. Hindi lang po sila ang taxpayer ng bansang ito. Mas makakarami ang tao na nakamonitor lamang sa inyo. Kita nyo nga po dito sa comment section ng live ko ng mga pinakyat ko. Puro pabor kay General Torre. Hindi ko kilala yung mga umakyat dito. Ha? Hindi ko po kilala ang mga yan. Hindi ko pa po na-meet ang iba dyan. Pero, walang umakyat dito na kumakampi sa'yo. Diba? Kung ikaw may panawagan kay Pangulong Marcos, ito naman po ang panawagan ko sa inyo. Maging parehas ka, maging makatutuwanan ka, Senator. Kaya sa akin, tama ang usapan, ang usapin ng ICC. Ipatupad na dapat ang ICC na yan. Ha? Dan kayo galit na galit eh. Kasi kabado kayo sa ICC. Di ba? Kaya nagkakampi-kampihan kayo. Siguro kung nagkataon ang Marcos administration naging puppet ninyo,
Naging sunod-sunuran ninyo? Siguro tahimik kayo. Kaso hindi naging sunod-sunuran sa inyo ang Marcos administration. Kaya ako, happy ako sa administrasyon na to. Ako hindi ako nagkisisi. Kung ako'y lalong pumapanig kay Pangulong Marcos Ang pinagsisisihan ko ngayon, yung naging parte ako ng DDS. Yan ang pinagsisisihan ko. Mga putang ina ninyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. At laging tandaan, tulungan po natin ang Marcos administration. So ayan po, nakita natin ang taong bayan, yung mga pinaakyat ni Kuya Nino Barsaga sa kanyang live stream, yung mga nagsalita na mga bisita niya, tama po lahat ang sinabi noon. Talagang ibang klase si General Torre, malayong malayo si Bato dito. Kung pag-uusapan lang talino, paninindigan at pagiging makabayan, talagang si General Torre po ang mas umangat. Kitang-kita po natin dito ang pagiging walang kwenta nitong si Senator Bato pagdating sa hearing na ito na in aid of legislation daw po, pero ang nangyari is in aid of protecting Kibulok. Napanood nyo naman po yung video na yon ni Kuya Nino Barsaga na kung saan ay ramdam natin na pati taong bayan po talaga nabubuisit dito sa ginawang ito ni Bato de la Rosa na sobrang pagkiling, sobrang pagkampe, sobrang bias na hearing dito po sa Davao City. Medyo po talaga halatang halata ang pagiging one-sided ng hearing na ito. At kung mapapansin po ninyo, si Turon nag-present siya simula umpisa hanggang lagpas kalagitnaan. Mga 6 na oras na ang nakalipas o 5 oras na nakalipas nung matapos si Turon sa kanyang presentation. Si General Torre, parang wala pang 1 oras at kalahati. Lahat-lahat, kumbaga pag pinagsama-sama, parang wala pang 1 oras at kalahati. Yung napakahaba na pinakita ni Turon, puro kasinungalingan Hindi patas. Diba? Ito in aid of legislation to. Itong ginawa na bias hearing ni Bato de la Rosa. Paano ka makakagawa ng batas kung nagsisinungaling yung mga taong nasa harapan mo? Gustong-gustong ipakontempt ni Badoy si General Torre. Dahil daw po sa pagsasabi doon patungkol sa sinasabing butas. Alam niyo po ba? Ito lang yun. Hindi kasi na-gets ng mga bobong didiship. Kaya sinasabi ni General Torre na patunayan yung video na yon o yung hukay na yon, litrato na yon, at magbigay ng kanyang sinumpaang salaysay, yung nagpasa kay Torion o ang nagbigay sa isang miyembro ng KOJC na sinasabi nilang pulis. Siyempre gusto lang ni General Torre malaman sino yung pulis na yon na nagbigay. Traidor. 'Di ba? Alam niyo po napakarami pong sinasabi nitong mga taong ito na meron daw nagbibigay sa kanila ng information, yung sa sinasabing aparato, may nagbibigay din daw ng information. Actually, meron tayong bukod na vlog dyan patungkol po sa sahod ng mga pulis. Ipapahold daw ni Turon. Sabi ni Turon hindi na daw makukuha yung benefits pala ng mga pulis. Hindi na daw ipapabigay ni Turon. Feeling talaga, feeling Kibulok din makapangyarihan. Pero sa ibang vlog natin yan itatalakayin. Ngayon po, dito sa sinasabi ni Turon na meron daw po nagbibigay sa kanila ng mga information, may nagbibigay daw po ng mga ginagawa ng mga kapulisan, nakakarating daw sa kanila. Ayan po, syempre, mind na lang yan mind, tawag dito, war, war, ayun, mind games. Diba? Ngayon, kapag nagpa-apekto ka dyan, kaya nga sabi nga ni General Torre, patunayan nyo, bigyan mo ng katibayan.
ang nasa isip naman ni Turon, pumunta dun sa ilalim. 'Di ba? Pumunta sila doon, nag-attempt sila, hindi sila pinapasok ng mga kapulisan. Hindi na-gets ni Turon. Ngayon, si General Torre gusto lang mahuli kung sino yung nagtatraidor kuno sa kanila. Pero 'di ba, wala pong maipakitang sinumpaang salaysay etong si Turon, at nalaman na lang nila na totoo yung hukay, which is wala namang masisira doon, yung integrity ng building na pagkalaki-laki. Dahil lang doon sa ganun kapirasong hukay, masisira na integrity. Nako, hindi totoo yan. Parang Poso Negro lang yung hukay na yun eh. Yung lalim na yun eh, parang Poso Negro lang. Paano maapektuhan yung isang napakalaking building? Di ba? Imposible yun. Paawa effect na lang yun. Kunwari, hurt na hurt sila doon sa hukay na yun. Pero, di ba, wala pong nakapagbigay ng pangalan nung sinasabi na nagbigay kay Turon ng video na yon o ng litrato ng hukay. 'Di ba? Wala naman, hindi naman nila pinansin yan. Ngayon, eto si Badoy, huling-huli sa sa kanyang panggigigil kaya General Torre na maipa-cite in contempt. Ba't kayo ba? Nagsasabi ba kayo ng totoo? Sinasabi ninyo nagsisinungaling si General Torre. Doon nga lang sa sinasabi ninyong tinitirgas ang mga miyembro ng KOJC. Kitang-kita ang mga kabobohan ninyo, kamangmangan ninyo. Ni isang pulis walang nakagasmas doon. Kapag ikaw ng tear gas, obligado ka na mag-face mask o obligado ka na mag-gas mask. Face mask kahit papaano, konting protection yan. Pero yung gas mask ang kailangan mo talaga dyan kapag ikaw gagamit ka ng tear gas. Kasi pati ikaw, pwede kang mahilam yan. Hangin yan eh, 'di ba? Gas nga, 'di ba? Tear gas. Yan, konting ikot lang ng hangin, konting lang sa iyo ng hangin, pati ikaw mahihilam na. Kitang-kita po diyan ang kanilang pagsisinungaling. Sila pa nga ang nangaharap sa mga pulis, 'di ba? Kinakapkapan yung mga pulis. Pinar-extinguisher yung mga pulis. Tapos yung sinasabi nilang nakakahilam na amoy at nakakahilam na usok, nakakahilam na amoy, nagsunog sila ng gulong. Diba, kitang-kita po ang kanilang mga ginawang pangtatarantado sa ating mga kapulisan. Kitang-kita naman. Alam naman ng mga kababayan natin yan na hindi ang kapulisan ang nanghaharas. Kulto ni Kibulok ang nanghaharas. Ngayon, maghuhukay pa ulit si General Torre. Yung hukay na kanilang tinakpan, sinemento, maghuhukay pa ulit sila. No one can stop the law. No one is above the law. No one can stop the law. At walang kahit sino man dito sa Pilipinas na makakapagpahinto ng warrant of arrest. Isang tao lang. Yung judge na nag-utos ng warrant of arrest ni Kibulok. Yun lang. Kahit si PBBM, hindi niya sakop yun. Hindi niya mapapahinto yun. Ngayon ito, patunayan mo ngayon Kibulok na ikaw ang son of God. Ipahinto mo ang iyong warrant of arrest. 'Di ba? Pag napahinto mo yung warrant of arrest mo, kahit ako, mag-KOJC na po ako. Sasanib na po ako sa KOJC. Pupunta na ako ng Davao City. Doon na ako titira sa Davao City. Kahit mag-squatter ako doon. Sasanib na ako sa kulto ni Kibulok. At ako'y talagang magiging miyembro niya. Payag ba kayo? Pustahan lang. Lang tayo, Pustahan lang. Sanib tayo ng KOJC, magpa-member na tayo kapag napahinto ni Kibulok itong warrant of arrest niya. Ilan yung warrant of arrest niya? Dito, saka dun sa FBI, sa Amerika. Pag napahinto niya yan, sasanib na po ako ng KOJC. At ako'y magbablog, tawag dito? Yung katulad nung kila Banat Bay, mag-news anchor ba yun? Ano ba tawag sa ginagawa nila Banat Bay? Magaganon ako. Walang sahod. Walang pakain. Libre lahat. Kapag napahinto niya yung kanyang warrant of arrest, kaya lang mukhang malabo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Kahit nasan man po kayong panig ng mundo, huwag kayong maniniwala
sa sinasabi nilang sila'y appointed son of God dahil yan ay isang appointed budol. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.